Imbitahan ko na po kayo na makipagbukas sa akin ng Biblia sa aklat ni Lucas, Kabanatang 5, sa talata pong 27 hanggang 32. We have Bibles there na available. Kung kulangin, meron po tayo mga katabi, makibasa po tayo. Pangunahan ko pong pagbasa. Ang segment title po nito, ang pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Okay, correction. Verse 27. Ang segment title po nito, ang pagtawag kay Levi. Talatang 27, kung naroon na po tayo. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi." Ito po ang mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang isang theme based on this passage na pinamagatan ko po na God calls, be a responsive one. Ang topic po na to ay nagpapahayag sa nilalaman po ng atin pong teksto today. Na ang Diyos po natin ay merong pong desire ever since until now hanggang sa katapusan ng panahon na makaabot po ng mga tao. Ng buhay po nila, mabigyan niya ng kakaibang direksyon, kakaibang sangkap, kakaiba po na kalalagayan. Kaya nga po ang Panginoong Hesus natin, nung siya po ay naparito, nagkatawang tao, nagministeryo, siya po ay nangaral ng katuwiran, kaharian, kalooban, kapangyarihan ng Panginoon. Marami po siyang mga tinulungan, mga iniligtas, pinagaling, mga pinagpala ng mga tao. And the purpose of that ministry ng ating Panginoon Jesucristo is for those people, for the people na matransform ang buhay, mabago ang buhay, magkaroon ng great difference ang kanilang buhay compared to the old life, compared to a lot of people, especially to the sinful life of people that are around them. At eventually, pag ang kanyang mga po pinagpala ng kanyang salita, ng kanyang pagliligtas, nabigyan niya ng tulong, natulungan niya ng mga tao, eventually, nilalayo ng ating Panginoon na sila po ay kanyang masugo, maging mga alagad, kanyang maging mga mensahero, kanyang maging mga tagapaghayag, tagapagbahagi ng kanyang mensahe, ng good news, ng gospel, ng kanyang pagliligtas, most importantly, sa buhay po ng maraming tao. So, dinidescribe po ni Apostle Luke. By the way, si Luke po ay isang doktor. Kaya napapanahon po yung ating passage dahil may binabanggit po sa ating passage about physicians. And Luke, Dr. Luke is describing in our passage about our Lord Jesus Christ na kumakatagpo hindi lamang po sa mga tao, sa maraming tao, o kahit sa iisang tao, and He meets their needs. At si Luke po ay nagpapayag sa ating passage kung ano
ang kanyang karanasan, ang karanasan ng mga taong inabot ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon, nung sila ay manampalataya o dahil sila ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So today, i-share ko po sa inyo ang isang exposition beginning on this interrogative, mga kapatid, based on our theme. How can one be a responsive person to God's call? Our theme is God calls. Ang Diyos po ay tumatawag. Ang Diyos po ay may calling. Ang Diyos po ay may panawagan. And to the people that God calls, they must be a responsive person. So ano po yung una na paraan kung paanong ang isang tao ay dapat o pwedeng maging responsive sa calling ng Diyos? Number one is by believing. Ang una po, makikita natin sa ating passage, ay ang paniniwala kay Jesus Christ. Kasi sa verse 27 hanggang 28, ito po nakasulat sa English, sabi po doon, "Follow me," Jesus said, to Levi, na walang iba kundi si Matthew, yung isa sa mga gospel writer of the Bible. Si Matthew. Siya po ay si Levi na eventually pinangalanan ni Lord ng bagong name na Matthew, which means gift of God. Jesus said to Levi, "Follow me." Jesus said to him, and Levi got up. Si Lord ay katatapos lang na manggamot ng isang paralitiko. Remember, yung isang paralitiko na hindi madala sa harapan ni Lord para mapagaling, mapatungan ng kamay, mapagpala ng Diyos kasi napakaraming tao. Kaya ang ginawa po ng mga tao, sa bubong nila idinaan yung paralitiko na yon. Bumuta sila sa bubungan at sa harapan mismo ni Jesus Christ, tumambad yung lalaking paralitiko. At ang sabi ng Panginoon Hesus sa kanya, "Your sins have been forgiven." So gumaling po miraculously yung paralitiko na yon. So ito po yung panahon na after magpagaling ang Panginoon, nadaanan po niya sa highway ang isang tax collector ng pangalan ay Levi. At siya'y tinawag ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, "Follow me." And immediately, Levi got up. Tumayo sa pagkakaupo doon sa kanyang toll booth at sumunod sa Panginoon. Yan po ay nakita ko na isang paniniwala mayroon itong si Levi kay Jesus Christ nung siya'y tawagin ng Panginoon. Because the context, mga kapatid, most scholars, and kung atin pong pag-aaralan ang context sa mga previous chapters, is that ito pong si Levi ay napapakinggan na po niyang Panginoong Jesus, naririnig na po niyang nangangaral, nagpipreach, at ang ginawa niya bilang isang tax collector is that kung saan naroon si Jesus o pupunta o mangangaral, nagtatayo po siya doon ng toll booth, ng isang lugar, table or opisina para makapangolekta po siya ng buwis. Kasi ang mga tao ay come and go, papunta po sa hindi lamang sa city o sa bansa o saan mang region, kundi para ang Panginoon ay mapuntahan. Kaya ando ng maraming tao, siya po ay nangungulekta ng buwis. At siya po ay tinuturi ng mga tao na masama, makasalanan. Kasi nga po, ang mga tax collector, during their time, especially si Levi, kung saan pag naningil siya ng buwis sa highway, wala pong nakatakda talaga na certain amount of tax. Siya ang mag-estimate, siya po ang magtatakda kung magkano ang kanya pong itatax. Kaya madaling mangupit, madaling magpayaman. At kahit pa sabihin natin na si Levi ay honest na tax collector, siya po ay nagwo-work sa Gentile ruler. At bilang Hudyo, hindi po yun katanggap-tanggap sa kanila. Kaya siya ay dinedespise pa rin ng mga kapwa niya Hudyo, ng maraming tao, at itinuturing po siyang marumi, makasalanan, masama. Nung tumayo si Levi, nung tawagin ni Jesus Christ, I believe siya po ay meron ng paniniwala sa Panginoon. Naniniwala na po siya. Kasi yung pong reaction na yon,
ay nagpapakita na nung tawagin siya, siya ay naniniwala na si Jesus ay Diyos, napakinggan niya ang salita ng Diyos, pangangaral ni Kristo, siya ay may pananampalataya na. Yung kanya pong pagtayo na yun at pagsunod sa gaya po sa ating kalagitnaan. O kung naranasan po natin yung mag-altar call, yung bang pagka nagbigay ng challenge after the preaching, tayo po ay tumayo, nagtaas ng kamay o nagbukas ng ating puso, pumunta rin sa unahan para tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. O may nag-lead sa atin in a prayer of acceptance to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. It's the same na ginawa po ni Levi nung siya po ay tumayo immediately nung tawagin siya ng atin pong Panginoon. So siya po ay naging responsive sa pagtawag ng ating Panginoon. To be responsive means meron kang ginawang reaksyon o sagot o pagtugon, especially sa panawagan ng Panginoon. Yan po ang ating makikita sa buhay po ni Levi. Kaya yung pong paniniwala, believing is so important sa puso, buhay, kaisipan ng isa pong tao. Just like you and me. Kasi ito ang daan para ang isang tao na maniniwala kay Jesus Christ ay makakaranas ng transformation, pagbabago sa kanyang position before God, kalalagayan before God. From being a son of the devil into a child of God. Because John 1:12 said, yet to all who receive Him, to all who believe in His name, in the Lord Jesus Christ, binibigyan sila ng karapatang maging anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya yung pong paniniwala kay Kristo ay makikita natin na meron po si Levi. At nawa meron ang bawat isa sa atin, magkaroon nito ang marami pong tao around us. Ang pagtawag na ito ng Diyos kay Levi ay patuloy po niyang ginagawa in the past, until now, hanggang sa katapusan ng panahon, ay patuloy po na ang Diyos ay mananawagan. May gagawing pagtawag sa mga tao, sa maraming tao. Marami pong klaseng calling ang atin pong makikita in the Scripture. Ang una, ang pagtawag ng Diyos para manampalataya sa Kanya ang tao. Yan po ang pangunahing pagtawag ng Diyos sa tao. Ang siya ay sampalatayanan, kilalanin, pagtiwalaan, kilalaning Diyos ng buhay, tagapagligtas ng kanilang mga kaluluwa. May pagtawag din ng Diyos para sa ministry, sa loob at labas ng simbahan, sa mga gawaing may kinalaman sa kaharian ng Diyos, ay ministering masasabi, whatever it is, kahit yan ay physical, kung kahit yan ay medyo somewhat menial lang, sabihin na ng iba na medyo cheap na klase ng ministeryo o pagtatrabaho, pero sa harapan ng ating Panginoon, yan po ay calling, pagkakatawag, panawagan ng Panginoon to go into ministry, to get involved, especially sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-iibanghelyo, pag-reach out sa mga tao, pagpapastor, pagtuturo ng salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay mga calling, panawagan na nagmumula sa ating Panginoon. Maging ebanghelista, yung ikaw ay maging soul winner, yung pagka nagahan, hindi ka lang naghihintay ng occasion para may taong mabahaginan mo about Christ, about the message, the good news of God, kundi naghahanap ka talaga at gumagawa ka ng paraan para makapag-mission, ma-evangelize mo, ma-win mo ang soul ng isang tao, ng mga tao around you, sino man sila. Ang vocation ay calling din. Dalawang klase ang vocation, isang secular at isang spiritual. May mga taong tinawag para maging inhinyero, maging accountant, maging architect, maging doktor, maging teacher. Yan po ay bokasyon din. Pero may spiritual vocation na ang layunin ay spiritual by nature at makapaglingkod, magamit ng Panginoon for His glory. There are some that are called to morality, to submit to the authority, to the leader of the church, to parents, to someone superior or higher than we are. Yan po ay calling din na masasabi ng ating everything na atin pong maisip, maramdaman, mag-instruct sa atin, ipahayag ng Diyos sa atin, especially through His Word and by His Spirit, those are calling na gaya ni Levi, it's so important
that we respond to. Na tayo may reaction, may pagsagot, may pagtugon, pagka ang Diyos po ay may panawagan sa atin pong buhay. Are you with me, people of God? Can we say amen? Yan po yung una na paraan. Kung paano po na maging responsive ang isang tao sa calling ng atin pong Panginoon. By believing. Ang pangalawa po is by surrendering. Kasi sa verse 28b, nakasulat po doon, and Levi left everything and followed Jesus. Nung tawagin ni Jesus Christ si Levi, tumayo siya sa kanyang kinaupuan, sumunod siya sa Panginoon, at iniwan niya ang lahat. So that is surrendering. Everything. Yung kanyang trabaho, collection, yung toll booth niya, yung position niya, yung kanyang maybe future sa kanyang career o trabaho, sa sasabihin ng kanyang pamilya, sa kanyang personal pangangailangan, sa kanyang bossing, sinurrender po, iniwan po niya. Knowing na hindi na siya makakabalik sa kanyang position kasi pinag-aagawan po yung position na yun during that time, na ang trabaho bilang tax collector ay napaka-lucrative na job. Talagang yayaman ka kasi napakadali pong gumawa ng pera sa pagiging tax collector, gaya ng position at job ni Levi. And we could see Levi immediately obeyed the Lord's call to follow him. He left everything and followed the Lord Jesus Christ. Nagawa na ba natin sa ating buhay ito? Nung tawagin tayo ng ating Panginoon, meron tayong itinaya, meron tayong sinakripisyo, meron tayong tinalikuran, meron tayong sinuko, meron po tayong i-give up para sa ating may ni-require ang Diyos na atin pong ipagpalit para sa Kanya. Maaring yan ay barkada, bisyo, trabaho, negosyo, relationship maybe. Yan po ay panawagan ng Diyos. At it's so important that we become a responsive person whenever God calls, kapag ka ang Diyos ay may ipinanawagan sa atin. Ito pong si Levi, mga kapatid, ay naging masayang-masaya nung tawagin po siya ng Panginoon. Ang ebidensya is that sumunod siya at siya po ay sumama. Meron siyang itinaya, may isinakripisyo, may iginibap, may isinurrender sa ating. At yan po ay ebidensya na siya po ay masaya sa kanyang calling from the Lord. Believing unto the Lord. Surrendering ang kanyang grabing pinagkukunan ng ikabubuhay at yaman sa buhay. At ang pinakamatindi ebidensya na siya po ay masaya sa Panginoon, sa pagkakataon ng Panginoon sa kanya. Most of all, na siya ay naligtas spiritually by faith in the Lord Jesus Christ is that siya po ay nag-imbita ng maraming tao sa kanyang bahay. Siya po ay nag-hold ng banquet, ng isang malaking piging o salo-salo kung saan ginamit po niya ang kanyang resources sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, especially mga kapwa tax collectors. Kamukha niya na dinidespise ng tao, ng bansa, wicked and sinner by nature na tinitignan po ng maraming tao, even the Jews during their time. So sa kanyang kagalakan, ng kaligtasan, ng pagkakatawag ng Diyos, hindi lang siya may sinuko, kundi meron po siyang ginawa. Pinatunayan niya sa Panginoon na siya ay mananampalataya at nais niyang yung kanyang nasumpungan na kagalakan, kaligtasan ng kaluluwa, kapatawaran ay maibahagi din po niya sa iba. May mga tao din pong kagaya niya, maging masaya sa Panginoon, mapatawad, maligtas, at maging anak ng Diyos. So he invited many of his friends to rejoice with him, to hear the Lord Jesus Christ, and to get saved like him. Naalala ko lang si Zacchaeus, mga kapatid, isa ring tax collector, hindi lang basta tax collector, chief tax collector po itong si Zacchaeus. Nung marinig po niya na si Jesus Christ dadaan sa kanyang opisina, sa kanyang lugar kung saan siya naniningil ng buwis, nag-ooperate. Dahil maliit siyang tao, ang daming tao, hindi niya makita si Lord. So pinaghandaan niya, umakyat siya sa puno ng sikamoro. At nung mapatapat ang Lord doon, tumingala ang Panginoon. At sabi ng Lord, Zacchaeus, bumaba ka. Kailangan kong tumuloy sa iyong tahanan. At nung sila'y magkasalo na sa kanyang tahanan,
pinatunayan ni Zacchaeus ang kanya pong pananampalataya kay Jesus Christ. Sabi niya, "Look, Lord, I'll give back half of my wealth sa mga taong aking naloko, nasingil ng sobra. At kung meron pa, hindi ko alam na naloko ko, nagawan ko ng masama, dodoblihin ko yung nakuha ko sa kanya na amount." Yun po ay tanda na si Zacchaeus ay hindi lang may pananampalataya, kundi nakasumpong ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. May ebidensya ang kanya pong pananampalataya, ang kanyang salvation. Dahil siya po ay meron pong amendments na ginawa, meron po siyang restitution na ginawa, meron po siyang sacrifice na ginawa, meron po siyang isinusurrender na napaka-importante sa kanya, kayamanan para sa Panginoon. Para masunod ang kalooban para makapagpakita siya sa Diyos ng kanyang response. Siya ay maging responsive. Kaya, we could see, mga kapatid, na sa buhay ng isang taong tinatawag ng Panginoon, may panawagan, siya po ay napaka-importanteng responsive sa panawagang ito, sa kalooban ng Panginoon. Ito yung sinasabing, "Not my will, but your will be done, Lord." Sa isang tao na talagang nanampalataya, nakakilala, naligtas, at may isinurrender sa ating Panginoon. Ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Hindi na siya, hindi na ang anuman, hindi ang sinuman, kundi ang Panginoon na ang masunod at maghari sa kanyang buhay. Sa ating buhay, ganyan, mga kapatid. Maraming pagkakataon, kahit tayo po ay sumurrender na sa Panginoon, nanampalataya na sa Panginoon, believer na, ay assume may mga panahon na meron pong nire-require sa atin ng Diyos na isuko sa Kanya, i-commit sa Kanya, i-surrender isakripisyo. There are times, worries natin. Yung ating kabagabagan, yung ating mga alalahanin, yung ating mga kaisipan na minsan nako-confuse, nagdududa, takot sa puso, unforgiving spirit, bisyo. Ayan, ang bisyo hindi lamang po sa drugs, sa alak, sa sugal. Maraming pwedeng maging bisyo ang isang tao. Mga gawain, pleasure, mga activities na inuuna kaysa sa mga major things, especially God. Ito po ay mga forma ng mga Diyos-Diyosan sa buhay ng isang tao o kaya ay mga bagahe, basura na dapat na alisin, iwanan, isuko sa atin pong Panginoon. Even pangarap, minsan ay nire-require ng Diyos na isuko sa Kanya. Because a lot of people, dahil sa pangarap, napasama, bumagsak, nagkasala, namatay, napariwara. Dahil hindi inuna ang Panginoon. Dahil ang pinahalagahan ng higit ay ang kanyang kagustuhan, ang kanyang ambisyon, ang kanyang pangarap, ang kanyang ikasisiya, ang kanyang sariling kaluguran. Puot, sama ng loob, ito po ay nire-require ng Diyos na isuko sa atin pong Panginoon. Illicit love affair, ito po ay importanteng pinagsisisihan, tinatalikdan, isinusuko sa ating Panginoon. Mga wrong priorities in life ay napaka-importante ring maisuko sa Panginoon. Mga wrong priorities na alam nating mas nauuna natin ang ibang bagay, ang tao, ang sarili natin, ang anuman, kesa sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa Diyos, ito po ay nire-require ng Diyos na maisuko sa Kanya. Napaka-importante po ng pagsusuko sa kalooban ng ating Panginoon. Pagsusuko ng buong isip, buong lakas, buong kaluluwa ng ating buong katawan sa atin pong Panginoon. So ito po ay isang paraan para ang isang tao maging responsive sa God's calling, God's requirement, God's call sa atin pong mga buhay. Ang pangatlo po is by propagating. Kasi sa verse 29, it says there, "Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them." So dito po, si Levi ay meron pong pinropagate. Nagpropagate siya
Sinong kanyang pinropagate? Si Jesus. Sa isang great banquet. Para si Jesus ay maging hindi lang panauhin niya, maka-fellowship niya, kundi maipakilala niya sa marami niyang kaibigan, mga other sinners, tax collectors, family maybe, relatives and friends. At especially, ang salita ni Kristo in that banquet ay napaka-importante po sa buhay ni Levi na kanya pong ma-promote. Hindi man siya yung makapag-preach, pero si Christ makapag-preach sa kanilang kalagitnaan, sa kanyang mga friends, sa mga other sinners, and most of all, the Lord Jesus Christ Himself, the Savior, na importante niyang ma-promote, ma-propagate, maipahayag, mai-spread. Nais niya na ma-extend sa maraming tao to the sinners. At His time, ang magandang balita about the Lord Jesus Christ. Ang kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo. So propagation means publicly ay kanyang dinedeclare si Kristo. Kanyang ginawa ng pagkakataon na ang salita ni Kristo mahayag. Hindi lang sa kanya, kundi sa buhay pa ng maraming tao around Him. Nangangailangan ng kapatawaran, ng kaligtasan ng kaluluwa. So yung pag-i-spread ng pangalan ni Kristo, gawain ni Kristo, layunin ni Kristo, pagliligtas ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ng kapatawaran ng kasalanan, katubusan sa kasalanan, ay so important na ma-extend, ma-spread, ma-propagate, ma-publicize sa buhay po, sa pamamagitan po ni Levi. So napaka-importante ng propagation. In our midst, as God's people, that is so important. Hindi lamang po sa mga baguhan na kakilala kay Kristo para nakasumpong ka ng kayamanan, talagang ipagsasabi mo, hindi mo hayaan nakabaon. You will invite other people, come on, let's dig. May kayamanan dito. Join me in enjoying this great wealth na nasumpungan ko. Di ba? Kaya nga yung mga nakakilala sa Panginoon, sila po yung unang-una, nakakitaan po natin ng ganito pong ugali. Palaimbita. Hindi lang may sinusuko, hindi lang makikita mo nananampalataya, kundi nagpo-propagate, nag-iimbita, at dinadala niyang gawain sa harapan, sa kalagitnaan, sa tahanan, o dinadala niya mga tao sa gawain ng Panginoon. Sana hindi po tayo nagbabago in that area. Gaya nung tayo po'y makakilala sa Panginoon, wherein napakainit po natin para mag-imbita, mag-share, mag-encourage, mag-preach, magturo. Most of all, sumunod sa kalooban at utos ng atin pong Panginoon. Yung mag-post sa Facebook, mag-share ng preaching, ng OPM, ng mga quotes, ng mga Word of God, di ba? Napakadaling gawin po niyan. Napakagandang gawain po niyan. Ang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, wherein isang avenue po yan para makapag-share po tayo sa kanila ng gospel. Para isang taong may sakit physically, as God's discipline, punishment sa kanyang kasalanan, yan po ay palagi po in the scripture na resulta ng pagsuway at paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang magkasakit physically, ang magdahop, ang maging baog, ang maging paralitiko, ang maging bulag, bingi. Di po ba? Marami pong pinagaling si Lord. Nung kanyang pinagaling, bago niya pagalingin, ano sinasabi ng Panginoon? Have faith and your sins have been forgiven. Kasi nga po, kadalasan yan po ang resulta ng pagkakasala ng tao. Pagkakasakit physically, ang pagkakaroon po ng maraming problema, pagsubok, mabibigat, ang punishment, ang chastisement, ang discipline, ang judgment ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya yung pong pagtulong natin sa isang tao nangangailangan, may sakit, that is an opportunity for us to be able to propagate Jesus Christ, His Word. Noong isang araw po, may border po ako na nagkasakit. Wala pong kamag-anak dito. Ang kamag-anak nasa Taguig, malapit naman. So ayaw niyang ipaalam, ayaw niyang imbitahan. Sa akin po lumapit ng tulong. Talaga pong mabigat ang malapitan din, dahil of course, mag-i-invest ka ng effort, ng time, ng resources. Maabala ka. Aside from talagang mag-aalala ka. Kasi
life and death ang magkasakit nowadays, lalo na kung seryosong sakit. So, pero ang mga ganun pong situation ay nagbibigay po sa atin ng opportunity to propagate Jesus Christ. Amen? His Word. A lot of things ay na-share ko po sa Kanya through chat and text. Aside from the tangible support na in-extend po ng inyong ng aking pamilya, ng aking pong mga kasama, ng aking pong mga kasamahan doon, ay naging avenue para masabi ko po sa Kanya, God is calling you, God is touching you, God is telling you to come back to Him, serve Him, out of your sin, turn from your sin, and serve God. Serve God. Kaya, ang atin pong ginagawa, mga kapatid, na pagtulong, pag-create ng mga occasion, opportunities para ma-propagate ang gospel, ma-promote si Jesus Christ, makilala ng mga tao ang ating Panginoong Hesus, tagapagligtas ng kaluluwa. Even so, sa ating pong mga fellowship and bonding, that is an opportunity para ang salita ng Diyos ay ma-propagate. Makapag-pray tayo, makapagpalakasan, magawa natin ang kalooban ng Diyos. Makapag-mission po tayo sa buhay ng bawat isa kapag tayo po ay magkakasama. So, may maraming pagkakataon o kaya ay may pagkakataon, kung wala man, gumawa tayong pagkakataon ng atin pong mga tahanan ay maging avenue para ma-propagate ang salita ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo ng mga hindi lamang mga Kristiyano, kundi mga gawain sa atin pong mga tahanan o saan mang lugar, pag merong pagkakataon o gumawa tayong pagkakataon para po ma-propagate, ma-promote, ma-spread, hindi lang ang ating Panginoon, kundi ang Kanyang mabuting balita para sa marami pong tao, sa ikaliligtas ng kaluluwa. Huwag natin ipagkait ang atin pong mga resources, ang ating sasakyan. Di po ba pagka tayo may sasakyan, di ba, nakikisakay lang tayo dati, ngayon may sasakyan tayo, di ba? Noon tayo yung mini-ministeryohan. Ngayon, pwede tayong maka-minister. And most of all, pag sakay mo siya, di ba, pwede kang mag-share. Pwede natin gamitin ang ating resources, hindi lang ating bahay, sasakyan, property natin, possessions natin, pera natin, ang ating talento, skills, gifts, para ma-propagate natin, ma-promote natin, ma-spread natin, ma-extend natin ang Panginoong Hesus, ang Kanyang mga salitang nakakapagligtas ng kaluluwa. Naalala ko lang nung araw, 1997, after 3 years, na ako po'y sumuko sa ating Panginoon. Nagkaroon po ng pagkakataon na ang church, ang CBC, ay mga ilangan ng lugar na malilipatan. Inoffer ko po ang aming bahay. 2 years po na sa aming pong garahe, nagstay noon pa ay Jesus the True Vine Christian Ministry pa, hindi pa po City Bible Church. And sa ating buhay, mga kapatid, it's the same. God is calling us to offer to Him everything, to do everything na makakalugod po sa ating Panginoon. Occasions, activities po natin, mga gawain ng ating pong simbahan kung saan pwede po nating ma-promote ang gawain ng ating Panginoon. Ang pangalan ni Kristo, ang Kanya pong salita. Ako po, ina-avail ko lahat. May mga kapatid po ako, hindi ko na po madala rito. Kapatid ko in the flesh, mga siblings. Pero may avenue, may paraan para po mai-share natin si Christ, ang salita ng Diyos. Ang ginamit ko po ay camp. Iba Sambales camp. Nung una, tumatanggi sila. Pangalawa, busy sila. Pero hindi po tayo nagsasawa. Laging mag-offer ng mga paraan, opportunity, ng kindness. Hindi lamang sa kamag-anak, sa maraming tao, para si Kristo makilala po nila. Makapakinig sila ng salita niya. And dumating yung panahon at sila po ay naging mga available and willing. Sila pong lahat ay nakakapakinig sa inyo. At marami po tayong nadadala ron, mga kapatid. Meaning, mga kapatid, maraming opportunity gawain ng Panginoon inside and outside our church. Mga nakaumang, mga available, nandyan na. Igagrab na lang po natin ang opportunity. Isishare na lang po natin, ipag-iimbita, ipopromote, i-extend sa mga tao para si Kristo ma-propagate. Ang Kanyang salita, ma-propagate. Are you with me? So, ito po ay napakagandang dahilan para marami pong tao ang maging responsive sa Panginoon, maging anak ng Diyos,
maging committed sa ating Panginoon. Maranasan nila ang goodness ng ang calling ng Diyos. Pero it's so important na tignan natin ang mga tao around us na hindi po mga condemned sinners, kundi mga taong may spiritual sickness. Alam niyo po si Levi, a lot of tax collectors in the time of the Lord, ay tinitignan po ng mundo, even ng mga religious leaders, ng mga Pharisees, ng mga priests na condemned, masama, sinner. Kaya nga 'di ba sa ating passage, kinwestiyon ng mga Pharisees, ng mga religious leaders, teachers of the law, mga taong simbahan ang Panginoong Hesus at ang mga alagad niya, bakit nakikisalo kayo sa mga makasalanan? Bakit nakikipag-fellowship kayo diyan kay Levi? Makasalanan niya, masama yan. Kinokondemn po. Condemned sinner po ang tingin. Nowadays, ang dahil pong taong ganyan na pwede po alam natin personally, ang buhay, liko, masama, worldly, may maraming bisyo, maraming masamang ugali, etc., etc. But we must not look at them as a condemned sinners, but people who are spiritually sick. Are you with me? Remember, may dalawa tayong katawan, isang physical, isang spiritual. Sa pagkain, magkaiba pong pagkain ng physical sa pagkain spiritual. Sa sakit, ganun din po. May sakit na physical, amen ba, Doc Ray? May sakit ding spiritual. Meron tayong doktor ng physical. At ako, doktor naman ng spiritual. At lahat tayo mga kapatid, ay may mga iba-ibang pagkain sa physical, sa spiritual. Sakit din naman ng tao, physical at spiritual. Sabi ko nga po kanina, yung mga taong may sakit physically, kadalasan, hindi naman palagi, kadalasan, it's because of their sin. Kasi merong spiritual sickness. Kung di man may sakit physically, masalimutang buhay, miserable, walang kapayapaan. Hindi nagagamit ng Panginoon. Hindi nalulugod ng Panginoon. Hindi nakaka-evangelize. Hindi nakakatayo. Hindi nakakahayo. Hindi po nagiging productive na servant ng ating Panginoon. So, let's look at people not as condemned sinners, but as spiritually sick patients who needs a physician's help. And that is the Lord Jesus Christ, our spiritual doctor. Pwede ba natin palakpakan ang ating spiritual doctor? Our great and powerful physician, and that is the Lord Jesus Christ. Ang manggagamot, dakilang manggagamot ng kaluluwa ng tao, ng ating mga kaluluwa. Yan po nakasulat sa verse 31. Mga kapatid, di ba sinabi ni Lord doon na hindi nangangailangan ng manggagamot ang wala namang karamdaman. At sinabi niya na siya'y naparito, hindi para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan para magsisi. Amen? So, meron pong spiritual sickness. Ang mga tao, ang maraming tao around us. And to you and me, as people of God, there are times, nagkakasakit din po tayo, spiritually. When we commit sin against God, tayo po ay narurumihan. Tayo po ay nagiging unworthy before God. Lalo na kung ang kasalanan na commit natin, inaalagaan, nina-nurse, ina-harbor, talagang hindi kayang talikuran, i-give up. Ang hirap, di ba? Minsan. Pero kung talagang tayo mananampalataya, kung talagang tayo po ay may willingness at gusto natin patunayan sa Diyos na tayo po ay nagsusuko ng ating sarili sa Panginoon, gagawin po natin ang kaloobang ito ng Panginoon. To surrender everything, to sacrifice, to obey God immediately, to follow God. Magpagamot sa ating Panginoon. So meron po tayong dapat gawin. Bakit? Kasi ang kasalanan po ay parang sakit, mga kapatid, na nagsisimula sa maliit. Minsan hindi mo yan kita, hidden o sikreto ang sakit. Pero, mga kapatid, pag hindi nagamot, napabayaan, lalala, and eventually, it kills. Are you with me? Di po ba? Ganyan ang sakit. Ganon din po ang spiritual na sakit. Maliit lang, nakasalanan. Pero pag hindi na-admit, na-ikumpisal, natalikdan, napagsisihan, pwedeng maging cancer. Dahilan para tayo maging
unworthy, unproductive, untapped by the Lord, at hindi tayo makabigay ng glory sa atin pong Panginoon. So sin is like a disease that begins a small, hidden, secret way, and if not cured, it kills the body, the physical, and even so, the spiritual body. So nakakalungkot po yun, na ang karamdaman ay maging sanhi ng kamatayang physical ng isang tao. Pero mas tragic yung dahil sa kasalanan, spiritual sickness, ang kaluluwa ay mapahamak sa impyerno. Di ba? Mas nakakalungkot po yun. Kesa sa katawan na mamatay compared sa kaluluwa na mamamatay because of spiritual sickness. So, kumbaga sa parang doktor, spiritual doctor today, magbigay po ako ng prescription, reseta, o remedy. Ang mga medical terms po yan. Kumbaga parang gamot, mga kapatid. Dito po, sa pinag-uusapan nating spiritual sickness, na may malaking kinalaman sa calling ng Diyos sa buhay ng isang tao, sa buhay po ng bawat isa sa atin. At tayo po ay importante maging responsive person sa calling, panawagan, kalooban ng ating Panginoon. Number 1, have faith in Jesus Christ. Yan po yung unang-unang reseta, prescription, remedy, o gamot, mga kapatid, para sa spiritual sickness, sa sin na hindi lamang nakakaapekto, kayang pumatay ng katawang pisikal, more so ng espiritu o ng kaluluwa. So, meron po tayong dapat gawin. We must admit that we are sinners. We must admit that we commit sin against God. That we are not just by nature sinner, kundi we commit sin from time to time. And we need to confess and repent and turn from our sins. Romans 3:23 said, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayang espiritual sa impyerno. Romans 6:23. Pero the good news is this. Ang Panginoong Hesus po ay naparito. Nag-alay ng kanya pong katawan, buhay, banal na dugo sa krus para bayaran ang kasalanan sa libutan. Sa kung sino mang sa kanya mananampalataya, sila ay mapapatawad, maliligtas, spiritually, at magiging mga anak ng Diyos. Sabi po ng Romans 5:8, while we were still sinner, Christ died for us. More than 2,000 years ago, nagkataon-taon na si Jesus, inalay niya kanyang buhay, hindi pa tayo pinapanganak, wala pa tayong ginagawa, at nung tayo isilang, tayo makasalanan, pero may namatay na para sa atin. May namatay na para sa iyo. All you have to do is to place your faith in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior to get saved, to be cured from spiritual sickness. And that's by faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Romans 5:1, "Therefore, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus." Wala nang kahatulan, wala nang parusa, wala nang impyerno, wala na pong judgment sa mga taong kay Kristo na nampalataya o na kay Kristo na. May Kristo na sa puso. Naglagak na ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. That's what we need to do and admit in our lives. What we have to do is to be responsive to God's call in order for us to be able to get healed from our sin sicknesses. Number 2, share the good news about Jesus Christ. The second, remedy, prescription, o gamot na napaka-importante po, especially to you and me, people of God, believers of the Lord Jesus Christ. We must share the good news about the Lord. Kundi po tayo, gaya ni Levi, mga kapatid, nananampalataya, nagtitiwala, may sinusuko, may pinopromote, may pinopropagate. Si Kristo at ang kanyang salita, we commit sin. Ito pa naman yung pinaka-importanting utos. Pastor, hindi ako pwede mag-preach, hindi pa ako magturo. Oo, pero just like Levi,
May possession siya, may bahay, may friends, meron po siyang resources, may opportunity, meron siyang pwedeng gawing occasion para si Kristo mapropagate, ang salita ng Diyos mahayag, at ang iba mapagpala ng buhay na walang hanggan. So let's share the good news about the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, who is the wonderful and greatest physician in the whole world. Sa buong kapanahunan, saan man, kanino man, siya yung pinakadakila na manggagamot. Marami pong mahuhusay na manggagamot. Doc Ray, mahusay manggamot po yan. Marami pong nagkukwento sa atin dyan. Pero, meron tayong isang great physician, spiritual doctor, na dakila na manggagamot compared to a lot of physicians, and that is the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi siya po'y naparito with love, in love. Ang sabi po ng John 3:16, di ba? For God so loved the world. Inibig ng Diyos ang sanlibutan, ang makasalanan. How great is the love of God. Unconditional love ng ating Panginoon. Na hindi nakatingin sa iyong kabutihan, sa iyong ginawa, sa iyong kasalanan, sa iyong karumihan. Kundi inibig ka ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Tayo ay makasalanan, tayo hindi katanggap-tanggap, unlovable, unacceptable, but He comes to us in love. And He calls. At ang Diyos po ay tumatawag. Tinawag tayo ng Panginoon. Siya po'y nananawagan. Meron po siyang calling na patuloy pong sinasabi, ibinibigay, ine-extend sa mga tao. At kadalasan, ito ay dapat sa pamamagitan ng kanyang iglesia, ng mga mananampalataya. Gaya mo, gaya ko. Para makapagligtas ang atin pong Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya kung tayo po nanampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay tinawag na ng Diyos, tayo po ay iniibig ng Diyos. Apple of the eye tayo ng Panginoon. Napaka-precious natin at valuable sa harapan ng ating Panginoon. Higit tayo sa anuman, kanino man, saan man. At hindi tayo itatanggi kailanman ang ating Panginoon. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Pwedeng ang ating relationship sa Kanya, yung ating pong fellowship sa Kanya, masira, madistract, ma-broken. Pero yung ating pong pagiging anak ng Diyos, siya yung ating Ama, ating Diyos, tagapagligtas. Hindi na po yun mababago. That is fixed and final. When God said, you will be my child, and I'll be your God, yun po ay isang pangako na magpasawalang hanggan. Hindi po magkakabisala, hindi babawiin ng Panginoon. Mananatiling atin, mararanasan natin, mapapasa atin, magpasawalang hanggan. Ang maging anak ng Diyos, na mayroon tayong Diyos sa ating mga buhay. Jesus Christ, our great physician. Nakakita na ba kayo mga kapatid ng tao? O naranasan nyo na ba nung kayo magpa-doktor, kasi mayroon kayong naramdaman, nagpunta kayo sa ospital, after na ma-check up ka, magamot ka, mapagaling ka, hindi ka hininga ng bayad. Sino po sa atin? Di ba kadalasan nagbabayad ang pasyente? Pero si Lord lang ang natatanging doktor na hindi lang libre pag nanggamot. Siya pa yung nagbabayad. May ganun bang mga doktor? Pa-check up ka, pa-doktor ka, pagtapos kang maresetahan, ma-cure, ma-check up, ma-diagnose. Aba, ikaw pa yung binayaran, Brother Mike. Parang hindi normal yun. Di po ba? Yan si Lord. He pays the bill. He pays the bill. Nung mamatay siya sa krus, bayad yun. Para gumaling ka spiritually. Maligtas ang iyong kaluluwa. What a physician. Amen. That's the Lord Jesus Christ. At siya bilang great physician, pag siya nag-diagnose, accurate. Lagi. Hindi po magkakamali. Hindi sasablay. Laging perfect. Ang kanyang gamot, panggagamot, lagi pong naaayon. Kompleto. Final. Perfect. Satisfying. Fulfilling. Yan po ang ating Panginoon as a doctor.
So, my challenge for each one of us today, people of God, is for you and me to be like Levi, na naging Matthew ang pangalan at naging gospel writer ng ating Panginoon. Na siya po ay naging masaya sa Panginoon. Nung siya po ay manampalataya, maranasan niya ang Panginoon, pinagpala siya ng ating Panginoon. At masaya siyang nagbahagi sa iba ng kanya pong kaligtasan, pagkakilala kay Kristo, narinig kay Kristo, natutunan kay Kristo, tinamas ang mga pagpapala mula sa atin pong dakilang manggagamot, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. Are you willing to be like Levi, Matthew, happy to share the good news of salvation about the Lord Jesus Christ to other people? Sa abot ng ating makakaya, sa resources meron tayo, sa capacity and ability na meron po tayo, grabbing every opportunity na ma-propagate natin si Kristo, ang kanyang salita. Meron tayong maisuko, may maipagamit sa Kanya. Meron po tayong maipakita sa ating Diyos, kapahayagan ng atin pong paniniwala, pananampalataya, pagdakila, pagsamba sa atin pong dakilang manggagamot at tagapagligtas ng ating kaluluwa, and that is the Lord Jesus Christ. Can we say amen? Let's rise up. Aming dakilang Diyos, narito po kami. Tumanggap ng inyo pong mga salitang espiritual, mga katotohanan po na nagpapahayag, nagpapakita sa amin ng inyo pong kadakilaan. As our God, Creator, Savior, Great Physician, na meron pong ina-extend sa aming panawagan. Tumawag sa amin in the faith. Ang Diyos na patuloy pong nananawagan sa buhay po ng maraming tao by His Word, by His Spirit, by the power of His name, in the life of God's people, His church, that are here today. Panginoon, kami po ay humingi ng tawad sa inyo sa amin pong mga panahong hindi po nag-respond po sa inyo, hindi po naging responsive. Forsaking your will in our lives, inuuna namin aming sarili. Pagkakaroon namin ng wrong priorities, naka-violate kami ng inyo pong kalooban at kautusan. O God Almighty, our great physician, our great provider, our deliverer, the author and perfecter of our faith, ang Diyos ng aming mga kaluluwa, ang Diyos na kaluklok sa trono ng biyaya, naghahari at maghahari magpakailan-kailan pa man. Panginoon, patuloy po kami, nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat. Dahil tinawag nyo kami, pinili nyo kami, niligtas nyo kami, pinatawad nyo kami, tinubos nyo po. Narito kami, Panginoon, minsan pa inyo pong tinatawag for a surrendered life. For a life that is pleasing, worthwhile, acceptable, holy before you. Kagamit-gamit sa inyong gawain, sa inyong kalooban, sa inyong kautusan, for your glory. Lord God, we commit to you our lives, our hearts, our bodies, the things that entangles us, Lord, to be separated from you, in fellowship with you, to grieve your heart, Lord. Oh God, help us to surrender those things na nakakahadlang para kami po'y maging kalugod-lugod sa inyong harapan, kagamit-gamit. Worthy na maging recipients ng inyo pong higit pang mga pagpapala sa aming mga buhay. Oh God Almighty, grant us enabling, Lord, to be able to obey you, to honor you, to worship you, to prioritize you, Lord. Mailagay ka namin sa luklukan ng trono ng biyaya. Maghahari sa trono ay mga puso at buhay ngayon at magpakailanman. The most important being in our lives, the great physician, the King of Kings, the Lord of Lords, our Creator, Savior, Redeemer, and Deliverer, our great joy, strength, wisdom, and victory, not just in this life, but in the life to come.
Thank you so much, our Most High God. We commit to you our lives, everything, our soul. Oh God, guide us, lead us, fill us with your Spirit. Enlighten us by your word, by your living word, by your powerful word, so you may be glorified in us, that we may obey you, honor you, and glorify you. Thank you so much, Lord. We are yours. You're our God. Kayo na po ang masunod from now. Not our will, but your will be done. For your glory, our Most High God, our one, true, and triune God. This we pray. In Jesus' name, we say amen. Thank you, Lord, and glory to you. Amen and amen.